Dalawang grupo ng kabataan dahil sa sports natulungan ni Ate Pia. Ang unang grupo, ang Daang Hari Running Kids. 2010, habang nagja-jogging si Ate Pia sa kahabaan ng Daang Hari, may mga batang nakikitakbo sa kanya na nakapaa. Nagkaroon ng interes si Ate Pia na tulungan sila para malayo sa barkada at makatapos ng pag-aaral. Kahit relocated na ang mga informal settlers ng Daang Hari sa Naik, Cavite, patuloy pa rin ginagabayan ni Ate Pia ang mga bata. Sila na ngayon ang Gabriel Symphony Running Kids. 2013, nadiskubre ni Ate Pia ang UP Women's Football Team. Nang naging miyembro ang kanyang mga anak na sina Maxine at Nadine. Sa tulong ni Ate Pia, napaayos ang UP Field at taon-taon rin siyang humahanap ng donors para mapunan ang kinakailangang pondo ng grupo. Ang UP Women's Football Team at ang Gabriel Symphony Running Kids. Dalawa sa mga grupo ng atleta na mula noon hanggang ngayon, si Ate Pia ang sumusuporta. Maraming salamat. Kasama po natin ngayon ang Gabriel Symphony Running Kids. Kasama si Coach Totoy. Welcome to the program. At Kuya Alan, kasama naman natin ang si Coach Andres naman, di ba? Ng kasama UP din. Women's Football Team. Kumusta naman po ang team ngayon? Ay, hello po. Okay, very in high spirits kasi po malapit na po ang UAAP season nila. Just over a month. And, Coach, para lang alam din ng ating mga kababayan, no? Paano pagiging student-athlete ngayon? Let's say sa practice, lalo pag palapit na yung UAP, ano ang schedule ng practice, for example? Very demanding na po, no? Kasi halos everyday ang training. Right, okay. Pero para sa isang nangangarap maglaro ng football, Coach, at sa ating mga athletes, ano yung isang move na dapat alam namin? Sa football po, pinaka-importante talaga is yung control or yung first touch. Kasi sa first touch mo, dun ka makakapag-decide if you're gonna pass the ball or if you're gonna dribble. And pag dadating po yung ball, makokontrol mo siya na hindi malayo para hindi makuha ng opponent. Ayun. Punta naman tayo sa pagtakbo. Naririnig ko, naulinigan ko kanina yung kwentuhan kung sila yung... Anong batch nila? Anong batch? Yeah. Oo. Originally, they were called the Daang Hari Running Kids. Pero minerge ko yon dun sa Gabriel Symphony ko na advocacy ko din sa mga bata. I met the first batch of runners, barefoot runners, in around 2010. Kaya sabi ko, parang 2010, that's 15 years ago. Sabi ko, hindi kayo yung first batch. Tapos mga ate daw nila ang first batch. So yun, sige. So, kwento kayo ng konti. Sinasama po nila kami. Ina-encourage po nila kami na tumakbo. Parang nakasanayan na po namin na yung ate namin, nagra-runner. So, sama-sama po kami maliliit na buntot-buntot po. Takbo din po kami ng takbo. Ikaw naman, Dave. Ako po yung pinaka-first batch dun sa Daang Hari Kids. Kumbaga, yung nagtitraining po kami is wala po kami talagang totally sapatos. Kumbaga, nakayapak lang po kami, nakachinelas nung nag-start po kami. Nagkaroon po kami ng, kay Senator yung chance, nagkaroon ng sapatos. Then yun, doon po kami na-encourage na mas inano po kami, tuloy na magtakbo. Coach Totoy naman. Yes, Tito Boy. Bale, yung mga unang generation, 2010, nagsimula kayo. Pangatlong coach na po ako eh. Bukod kay Coach Toto, kay Coach George. Pero inabot ko na sila. Lang, yung mga coach na unang coach, yun din yung kasama kong nagtatriathlon. Totoy, halimbawa, pag ako'y gusto kong maging isang runner, what is the most important thing that I should know? Ang importante, stretching. Pwede kang mag-cramps, pwedeng mabunsol, sumakit yung tagiliran pag wala kang stretching. Then, depende yung tatakbuhin mo, depende sa training mo. Hindi ka pwedeng tumakbo ng 10 kilometer kung ang training mo is 5 kilometer lang. Okay. Yun yung mga ko. simpleng preparation pag sasali ka ng mga fun run. Si Coach Anto tsaka si Roxy, ano ba yung
weekend sport nyo or noontime sport nyo ngayon, ha? So ngayon, medyo na-addict tayo sa paddle. Diba? Parang ikaw lang. And salamat kay Ate Pia at una namin siyang na-try sa Play Paddle, Mandaluyong. Ayun. Nagpa-intro class si Ate Pia. So ngayon, once a week, nagpa-paddle na po kami. Galing. Isa na lang, Coach Totoy. Ano bang tamang pagtakbo? Ano bang dapat tumatama? Dito, dito, o dito? Hindi po, kailangan mauunahin dito. Up dito. Opo. Eto, dahan-dahan po. Kasi ang resident coach ko dito ay si Ate Pia. Oo, kahit kami nag-host, nag-running kami. Di ba? Opo. Oo, importante Halika na, yun. bye-bye. Let's go, let's go. Pero maraming salamat. Meron tayong munting regalo sa kanila. May konti tayong regalo. Ako na magbibigay kay Coach Anto. Ikaw na ate kila Coach Totoy. Maraming salamat. Thank you, Ate Pia. Thank you, Kuya Alan. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat sa programa ng CIA. Salamat. Coach Totoy, maraming salamat. Maraming salamat din po, Coach Tito Anton, Boy. maraming salamat. At sa inyong lahat, maraming salamat. Stay healthy. Di ba? And stay winners, ika nga. Maraming salamat. Samantalang ngayon po ay mapapanood ho natin ang isang napakagandang, napakahusay na grupo. Mga ka-CIA, please welcome the TCU Athletic Dancers. Ang ating mga mundo, pag-asa ay ating bitbit, maligay at walang takot. Ang saya at pagsito'y tila walang kapantay. Ikaw naman ang bawat pagtakot. Hi po, this is Coach Jefferson Codera, member of Golden State Warriors Training Camp. We are so grateful and thankful to Senator Pia Cayetano sa malaking tulong mo sa mga mahihirap na bata dito sa probinsya ng Cebu, Visayas at sa buong Pilipinas. We started our program last 2016. Pinay in Action Free Basketball Clinic. Ma'am Pia, salamat po sobra sa mga binigay mo na bola, t-shirt, pagkain sa mga mahihirap na bata. You give us strength, courage, and motivation to pursue our dreams. Sana po marami ka pa pong matulungan sa ating programang Pinay in Action Free Basketball Clinic. God bless and see you soon. I'm here to talk about a remarkable woman, a leader, and a good friend. Matagal na po kami magkakilala ni Ate Pia. Dahil sa kanya, I found strength to continue. She didn't just support the event, she supported the athletes na nadi-discover ko. She supported me. She gave me the confidence to become a coach and to believe in our community's potential. Her generosity it isn't just about money or resources. It's a genuine belief in people. It's her unwavering support that inspired many athletes, many coaches to chase their dreams and to aim for greatness, especially for the country. Ate Pia, thank you for your kindness, thank you for your vision, and your friendship that remains constant all these years. You're a living proof that a true leader starts with a generous heart. Welcome back, Ate Pia.